Sa mga Muslim lang yan, pag nagkatay ng kambing o ng baka, dinadasalan muna nila. Opo, isa po yun sa halal. Pero ang tunay pong definisyon nun, lahat ng bagay dapat halal. Halimbawa, yung may negosyo ka, kailangan doon sa negosyo mo, sinisweldohan mo ng tama yung mga tao. Yun po ay halal. Okay? Yun po ang ibig na sabihin, ha? Halimbawa po, hindi lang po yan sa pagkain. Lahat ng bagay, kapag ginawa mo, nakaaya-aya sa Panginoon, yun ay halal. Kaya po, sinasabi po ni Sister, na sana sa Pilipinas, ma-encourage natin yung halal. Kasi nga po, alam naman po natin, pati po mga negosyo sa Pilipinas, minsan ang sweldo ng mga tao ay binabarak pa. Yun po, hindi yun halal. Kaya sister, ako po ay kagagaling ko lamang po sa Brunei. Pinag-aralan ko po, kasi alam na naman, magkapit-bahay ang dating magkasama ang Brunei at Malaysia, nagkaroon lang ng Malaysian Federation, nahiwalay yung Brunei, pati Singapore. Pero lahat po ng tao dito sa Malaysia, pare-pareho sila ng Singapore, ng Brunei, pare-pareho pong multicultural. Ito pong halal industry, katulad po ng sinabi kanina ni brother, ano ba yung pwede natin gawin? Isa po itong negosyo. $1 billion po ang halal industry sa buong mundo. Kaya po dapat talagang pasukin ito ng Pilipinas. At katunayan po, ilang beses na po natin itong hiniring sa Senado. Dahil po sa Pilipinas, 12 po ang nag-certify ng halal. Kaya ang gulo-gulo. Kaya po gagawin natin ngayon, isa na lang. Kaya po ako nagpunta ng Brunei para tingnan po doon kung paano nilang ginawa na isa lang ang nag-certify ng halal. Sister, pinapangako ko po sa inyo na hindi mapapako. Kaya po tayo umiikot sa iba't ibang Muslim country para makahingi po tayo ng mga idea kung paano natin ito maisasagawa sa bayan natin. Pero uumpisahan muna po natin sa farm. Kasi kailangan po makita muna ng mga kababayan natin na hindi Muslim, na tayo Muslim, ay sumusunod sa pagiging halal. Amen. Kaya po, tandaan po ninyo, napakaganda po nito dahil ito ay $1 billion negosyo. Ito po ay mapakaganda para sa Pilipinas dahil ang Pilipinas po, kung titingnan niyo po sa kasaysayan, total kasama po yan dito sa ating KKK, ang Pilipinas po, bago dumating ang Kristyanismo, nauna ang mga Muslim. Kaya po, napakalaking bagay kung dito sa Southeast Asia, maimbitahan natin sila sa Pilipinas bilang mga turista at doon sa Pilipinas, may halal goods and restaurants and hotels. Yun lamang po, maraming salamat. Salamat po, Senator Robin. Ang susunod po na magsasalita at bibigay ng suggestion from Maisu, si Miss Maricel. Hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Maricel Ferrer from Maisu Kuala Lumpur and from Davao City. Bilang isang Pilipinong nagtatrabaho dito sa Kuala Lumpur at araw-araw po akong umaasa sa public transport. Masasabi ko